ang presyo po ng pangunahing bilihin halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung gumawa yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po, ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang uunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. Pero hindi po ganun ang nangyari. Gumawa sila ng isang napakalaking komite, kung tawagin nila Quadcom. 4 na hiwa-hiwalay na komite na ginawa nilang isa para palakasin, para maging influential. Ang buong akala ko ay haharapin namin ang napakaraming hamon na kinakaharap ng ating bansa. Ang nangyari, hindi po ganun. Alam na po ninyo kung anong nangyari. Ang ginawa po nila ay pamumulitika sa ating bansa. Inuusig nila yung dating Pangulo ng ating Republika. Ang sabi ko po sa kanila, hindi po tayo ang dapat gumawa nito. Kung inaakala po natin na ang isang tao, maging yan ay managing presidente, kahit sino, kung naniniwala tayo na siya'y nagkasala sa batas, kailangan po nating dumaan sa mga patakaran ng ating batas. Dapat po pumunta kayo sa piskalya. Ang piskalya po ay bukas. Yan po ang patakaran. Meron po tayong mga korte. Yan po ang patakaran para usigin, asuntuhin kung sino man ang nagkasala. Sapagkat ang Kongreso po ay hindi piskalya. Yan po ang sinasabi ko sa kanila. Ang Kongreso po ay hindi hukuman. Nagpasikat po silang lahat sapagkat pamumulitika ang inuuna nila. Bumaha ang maraming panig ng Metro Manila. Bumaha ang Bicol Region. Mahigit pong 300 bilyon ang ginamit sa mga flood control. Akala ko po ang Quadcom uusisain lahat ito. Hanapin natin kung saan napunta ang perang ginasta para dito. Ayaw po nila yun. Ang gusto nila ay usigin nila ang dating Pangulo. Pagkatapos gumawa pa sila ng isa pang komite. Ang uusigin naman nila ay yung pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kahit walang batayan, kahit mali ang pamamaraan, ayun po, nakita na ninyo kung anong nangyari. Bago magsara ang Kongreso, pinilit nilang i-transmit yung impeachment complaint sa Senado. Ang gusto po nilang mangyari, mawala ang Vice President. Puro kaguluhan, puro pagkakabahagi ang gusto nilang gawin. Mahigit 230 o 240 na mga congressmen and congresswomen ang pumirma. Yun po ang kanilang gustong gawin. Yung magkakabahagi tayong lahat. Ano po ang ginawa nila sa akin kapag sinasabi kong mali ang paraan? Hindi tama ang ginawa ninyong patakaran. Nagtutulong-tulungan po nila ako. Ayaw naman po nilang makipagdebate ng totohanan. Sapagkat hindi naman nila kayang ilabas kung ano yung tama. Ganun po ang palagi nilang ginagawa. Masama po bang ipakilala ko sa kanila kung ano yung katwiran? Masama ba na turuan ko sila sapagkat meron naman ako na konting nalalaman tungkol sa batas?
Yun nga mga chairman ng Quadcom, wala nga pong abogado ron kahit isa. Kung tinuturo ko sa kanila yung dapat gawin, sapagkat ito ang tama, ganito ang dapat nating gawin sapagkat nakikita tayo ng taong bayan. Kayo pong lahat na nandirito ngayon, nakikita nyo yung pamamaraan kung paano ginagawa nila. Tatawagin nila yung mga tao, pagtatatanungin nila ron, ang kanilang layunin ay gumawa ng batas. Nagpapatulong na gumawa ng batas. Ngunit, kapag nandun na yung mga taong tinatanong, tatakutin nila. At kapag hindi sila sumagot ayon sa gusto nilang marinig, ikukulong po nila yung mga tao. Ganito na po ang kalagayan ng House of Representatives. Alam po kung nasaan, nandyan po lang katabi natin. Kapag ako po ay nagsasabi sa kanila, puro panggugulo ang ginagawa nila. Pati po, nakita po ninyo yung hopya na kinakain ko. Kung anong ginawa nila. Pati yung hopya na kinakain ko, inagaw nila sa akin. Nang dahil lamang sa pagtatanggol sa karapatan ng katwiran, pagtatanggol sa katotohanan. Saan po tayo pupunta? Saan po pupunta ang ating bansa? Tingnan po ninyo ang nangyari. Sinuri nila kunwari, yung pagkakagasta ng confidential funds ng Vice President. Wala pong problema kung suriin natin kung paano nakasta ang pera ng bayan. Tama po lahat yun. Ngunit, ang kanila pong ginagawa ay labag na sa batas. Unang-una, napakarami po ng opisina ng ating bansa ang merong confidential fund at sila din ay tinawagan ng pansin ng Commission on Audit. Ayan po ang Commission on Audit. Nasa kabilang natin. Alam po nila na sila lang ang merong otoridad, sila lang ang merong mandato, sila lang ang merong kapangyarihan na mag-audit sa pagkakagasta ng pera ng bayan. Bakit nakialam ang House of Representatives? Yun po yung tanong ko sa kanila. Akala po nila ngayon may kinakampihan ako. Alam po ninyo kung anong ginawa nila sa akin. Lahat ng committee po na ako'y miyembro, pinagtatanggal po nila. Para bang ang gusto nilang gawin ay hindi na ako kasali sa House of Representatives. Alam po ba ninyo, ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives, pati po yung aking allowance, hindi na po nila binibigay. Ganyan na po sila ngayon. Kaya ang tanong ko po sa inyo, saan pupunta ang ating bansa? Napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Ano po yung palagi kong sinasabi sa kanila? Pagbigyan naman ninyo ko na marinig yung 10 panukalang batas kung paano natin ibababa ang singil ng kuryente sa ating bansa. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asya. Yan po ay taliwas sa pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 24 na taon na nakararaan. Ano po yung layunin sa batas ng kuryente na ginawa noong 2001? Ang layunin po ay idulot ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Taas po yung kamay na nandito ngayon na magsasabi sa akin na mura ang kuryente dito sa ating bansa. Kung ganon, yung layunin ay hindi po natupad. Pagkatapos ng 24 na taon, patuloy na nilalabag ang batas na ito sapagkat napakataas ang kuryente sa ating bansa. Saan tayo